Di ibig sabihin, pinagtabuyan mo na ako, kuya. Di sasama na ako sa boyfriend ko. Vic, Hmm. 3 buwan na dito yung kapatid mo sa bahay ah. Akala ko ba maghahanap ng trabaho yan? Hayaan mo na, magkahanap niyang trabaho yan. Pagpasinsahan mo na kasi. Eh ano pa nga ba ang ginagawa ko kung di intindihin siya? An, Oo. paalis na ako sa trabaho ha. Ikaw mo na bahala sa kapatid ko. Oh, sige, ingat ka. O, sige. Kainis naman tong kapatid ni Vic. Tanghali na, tulog pa rin. Te. Te. May pagkain na po. Gutom na ako. Doon, may sinangag na doon. Kumain ka na. Nakakainis naman talaga. Hindi man lang nakapaghugas sa kinainan niya. Feeling talaga niya bisita. Tulog kain lang. Kainis talaga naman. Hindi man lang makapaghugas. Vic, Hmm. baka pwede namang kausapin mo yung kapatid mo na magtrabaho na. Sa totoo lang, nakakabigat na siya dito sa bahay. Ayaw man lang tumulong dito sa gawaing bahay. At isa pa, ang bilis makahanap ng boyfriend dito. Ding, pwede ba maghanap ka na ng trabaho? 3 buwan ka na dito sa amin eh. Parang wala ka namang balak magtatrabaho. Saka na, kuya. Kasi pag may trabaho na ako, alam ko, palagi na ako malilit kasi tamad ako eh. Aba, kung ganon, mas mabuti na lang umalis ka na dito. Di ibig sabihin, pinagtabuyan mo na ako, kuya. Di sasama na ako sa boyfriend ko. Saya ko naman magkasama na tayo. Kaso nga lang, darating kasi yung kapatid ko. Dito muna siya titira pansamantala. Bing, ikaw ba yung syota ng kapatid ko? Kasi makitira muna ako sa inyo. Pansamantala lang naman. Maghanap din naman ako ng trabaho. Bing, may pagkain na ba? Nagugutom na ako. Tanghali na oh. Kumain na ba kayo? May ano na doon, magsandok ka. Kainis naman tong kapatid ng boyfriend ko. Nakitira nga lang. Ayaw kong tumulis ko ay bahay. Gandang araw, sir. Hmm. Makiusap sana ako na hindi muna ako makapagbigay ngayon ng 100 ngayong sahod na to. Kapos talaga ako Alam mo naman, minimum lang kami. Ano ba naman yan, Miss Ann? Para sa 100 pesos lang, hindi mo pa maibigay sa akin. Hindi naman yan kawalan sa'yo eh. Miss Ann, dahil unang araw mo dito sa trabaho, ako nga pala si Victor, yung supervisor nyo dito. Diretsuhin na kita ha. Alam mo ba yung pinalitan mo dito? Tinanggal ko yun. Kasi hindi marunong sumunod sa akin. Bali, 30K na tao na hinahawakan ko dito. Opo, sir. Kailangan ko talaga ng trabaho Ako lang kasi ang inaasahan ng magulang ko. Kailangan ko kasi magpadala doon sa probinsya namin. Miss Ann, gusto mo ba talaga tumagal dito? Isa lang naman kailangan mo eh. Kailangan mo lang sumunod sa akin. Isa pa, kailangan mong magbigay ng 100 pesos kada sahod. Ha? 100 pesos, sir? Para po saan yan? Basta huwag ka na magtanong kung gusto mo talagang tumagal dito. Sir, pinatawag niyo daw po ako. Oo, Miss Ann. Tamang-tama. Kaya kita pinatawag kasi meron akong panindang pantalon. Bagong-bago. Kumuha ka na. 2 hulog naman yun. Sir, hindi ko pa sana kailangan yan At marami pa ako niyan. Sige na, Miss Ann, kunin mo na. Kaysa naman magkasamaan pa tayo ng loob eh. Samantalang 2 hulog lang naman yan. Ate Rose, ilang taon ka na dito? 5 years na ako dito nagtatrabaho. Ibig sabihin, 5 years ka na rin nagbibigay ng 100 pesos sa bisor natin. Kada sahod mo. Oo, ganun na nga. Kasi kung hindi naman ako magbibigay, posibleng matatanggal ako sa trabaho. Tsaka, pansin mo, kumikita ang bisor natin ng 3,000 sa kada sahod natin. Sa dami natin dito. Gandang araw, sir. Makiusap sana ako na hindi muna ako makapagbigay ngayon ng 100 ngayong sahod na to. Kapos talaga ako
Alam mo naman, minimum lang kami. Ano ba naman yan, Miss Ann? Para sa 100 pesos lang, hindi mo pa maibigay sa akin. Hindi naman yan kawalan sa'yo eh. Magbibigay ka ba ng 100 pesos? Uhuling araw mo na yan dito sa trabaho. Sige po, sir. Pipilitin ko pong makapagbigay. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Yan! Yan naman pala eh. Panalangin ko na lang yung bisor namin na sana isang araw magising na siya. Sa panlalamang sa amin, kapiranggot na nga lang sweldo namin. Kailangan pa magbigay sa sir namin.